Good morning, everyone. Praise the Lord. Andito naman tayo. But before anything else, let us pray. Father God, thank you for this opportunity once again that you have given to us to worship you, to listen to your word as well. I pray that your word will enlighten us this morning. I pray for your guidance to be upon us, and we will be sensitive to the work of the Holy Spirit. In Christ's name I pray. Amen. Do you know what the world's most serious and deadly problems have been ever since? Ano ba ang pinaka-problema ng sanlibutan? Hindi financial problem, hindi gera o terrorism, hindi global warming, but sin, kasalanan. And our topic for this month is about sin. And the title for this morning, What Sin Brings. Thank you kay Pastor Alro. Siya yung nauna kaninang mag-preach kaninang umaga, first service. Kaya tinuloy ko na yung PowerPoint niya. Sabi ko, mabuti yung ikaw mauna. Kasi hindi na ako gagawa ng PowerPoint. Yung PowerPoints mo na lang ang gagamitin ko. Kaya, sino bang gumawa nito? Si Pastor Alro o si Pastor Atin? So, by the way, thank you. So, it is sin. Ang kasalanan ang pinakamalaking problema sa mundo. Kung hindi pa napakalaking issue para sa Diyos ang kasalanan, hindi na nagsakripisyo pa si Jesus Christ. Oh, what do you think? Kung hindi naman problema para sa Diyos ang kasalanan, ba't pa niya hayaang magsakripisyo si Jesus Christ para sa atin? Kaya ganun pala kaseryoso ang kasalanan at ang epekto nito. By the way, in Greek word translated as amartano in verb form or the noun amartia, which meant to miss the mark. Yan ang English meaning ng sin, to miss the mark. Pagkakamali. O sa Bisaya pa, wala katunong. Wala katunong. Sa Bisaya pa, wala katunong. Wala katunong sa saktong buhaton. Wala man katunong. Sala. Very clear in the Bible, yan, that God hates sin. However, the world is trying to attract us with sin's good looks, but everything is a lie. Kaya naman, bakit? Minsan, we romanticize sin as an accident. Wala sa plano. Hindi sinasadya. Simple failure. Konting pagkakamali lang yan. O mismanagement. Or it's just an alternative lifestyle. Ayaw nating aminin na kasalanan kaagad. Hindi sinasadya. Victim of society. Biktima lang kasi sa influensya ng mundo. Marami pang magandang sabihin tungkol sa kasalanan upang medyo mapagaan at medyo matanggap natin. We try not to mention sin because it is so shameful. And the world is trying to captivate us with sin's beauty. But everything is a lie. Sabi pa nila, as long as wala ka namang masasagasaan, masasaktan, at happy ka, okay lang.
Wala ka namang nasasaktan na tao sa ginagawa mo, okay lang yan. Ayan ang world's view. We try to justify and make it acceptable in the society. Kasi sabi raw ni King Solomon, enjoy your life while you are still young. Na-misquote pa si King Solomon. Enjoy your life while you are still young. Kasalanan bang mag-enjoy? Enjoy? Sabi ni King Solomon eh. So, na-misquote. Hindi naintindihan yung ibig sabihin ni King Solomon na isulat niya sa Ecclesiastes. Yun ang gusto ng mga younger generation. Let's enjoy! Di bali na. Tingnan mo ang mga issues ngayon sa ating mundo about sin. Kahit nga ibang religious leader natin sa ibang bansa, parang tanggap na rin nila ang mga pinagbabawal ng church dati. Ngayon, pwede na lang. Wala na raw kasi silang magawa dahil naisa batas na. Siguro alam nyo na ang tinutukoy ko. Andiyan na nga sa Congress, pag pumasa yan na batas, lago tayo. Lalo na yung mga ordained minister. Kaya siguro, hindi na lang ako magpa-ordain kung ganun lang man. Kayo na lang mag-intindi kung anong ibig kong sabihin para hindi naman masaktan yung mga damdamin na mahal pa rin sila ng Diyos. Ibang bagay na lang ang pag-usapan natin. Ito yung makarelate tayo. Gaya ng alak. Alam nyo, mahilig din ako uminom ng alak noon. Nagpasimula sa patikim-tikim hanggang sa lumalim. Alcoholic drink advertisement have made consumption look good and alluring as though it always brings us or is associated with the best thing in life. Napakaganda ng mga advertisement tungkol sa inumin, kaya ng tanduay, lakas at tibay sa tanduay. Bakit ba halos na advertisement ng alak ay may sexy at may magandang babae? Di ba? Bihira lang yung advertisement ng alak na walang sexy at magandang babae. Sa Bisaya pang amining anang tanduay, sa mga kasabot og Bisaya, kabalo mo unsay meaning ana? Murag si Kuya Dudu, kabalo sa meaning ana ba? Tanan, ti, anaa, ang in, niini, ang di, demonyo, ang yu, og, ang i, ang, yawa. Manay, but pasabot sa Bisaya ng tanduay. Tanan, anaa, niini, demonyo, ang yawa. Naman kundi ang siksi. Sabi pa ng emperador, para sa totoong tagumpay. Totoong tagumpay kaya ang maibigay pansira sa atay. Tapos nag-enjoy tayo habang iniinom natin yung pansira sa atay. Sin is sin, and we need to be reminded that God hates sin. Sabi pa ni Jack Daniels, make it count. Pa-model, moderno. Internet has made fornication seem acceptable. Ito, daming kasalanan ito. Bilis lang makita yung hindi dapat nating panoorin. Noon, mandaya pa kami. Mandaya pa kami sa edad para lang makapanood ng for adult only. Adult ka na ba? Kahit 16 years old pa. 18 na ako. Para lang makapanood. Pero ngayon, wala na sa edad. Basta marunong lang mag-slide dyan sa CP. Pwede na makapanood ng mga malaswang Society has taught us that it is okay to steal if you don't get caught. Okay lang na yung magnakaw, basta hindi ka lang mahuli. Kasi pag nahuli ka,
mapahiya. Kaya sabi ko sa kanila noon, ako pa yung din sa men's dorm, huwag lang kayong pahuli. Kasi kung mahuli kayo, siguradong may consequence, madisiplina. Pero ngayon may CCTV na. Pasyal kayo sa dorm, may CCTV na. Pero para bang nakalimutan natin na ang Diyos ay hindi niya kailangan ng CCTV upang mahuli niya tayo sa mga kasalanan nating nagawa o magawa. Ano kaya, no? Kung before tayo papasok sa heaven, sabi na doon si San Pedro, katayo. Tapos ipakita mula nung pinanganak tayo ba, hanggang lumaki, hanggang namatay. Pakita sa malaking CCTV o screen. O, yan ka, hanggang marunong ka na magsalita, mag-isip. O, nakikita mo yung kung ano yung mga ginagawa mo, mabuti at malaswa. Nakikita, hindi nakatago kasi kaluluwa ka naman, patay ka naman. Wala namang magbully sa iyo. Pero ikaw at ang Diyos ang nakakita doon. Kung pwede, o baka mayroon pang ibang kaluluwa nakakita. Ano kaya mangyari sa atin, no? Hindi kaya mamatay tayo ulit sa hiya? Patay na nga tayo, mamatay pa ulit sa hiya. Kung may CCTV in heaven. In this sermon on sin, we are going to look at what sin will do to us. And in doing so, we hope to develop an attitude of dislike and hate towards sin. Because Romans 12:9 says, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. First, ito yung dala ng kasalanan. Sin is harmful and brings deception. The Bible verifies the fact that sin and Satan are deceptive. In Genesis 3, Satan deceived Adam and Eve. And he also desires to snare us as a hidden snare traps an animal. Gusto niya tayong matrap. Kaya, hindi naman mag-appear si Satan na may sungay. Tatakbo man tayo. Pag magpakita siya na mayroon siyang sungay, hindi, oy. Magpakita siya as napakaganda. Oh. Napakasarap. Ayun ang approach ni Satan to deceive us. And Satan has deceptive messengers. Manluloko. Magaling magsalita. Doon sa Maynila, 2 beses ako naloko doon eh. Mabuti na lang, 200 pesos lang na ibigay ko. Marunong magsalita. Tayo, probinsyano. Sa Cebu, naloko rin ako ng 1 beses doon. Namusta doon sa dama-dama. Yun pala, yung mga kasamang nagpusta doon, mga meron, kasama niya. Mabuti na lang, 50 pesos lang natalo ko doon. So, pero pag nagpaloko ka, ano din yung nagpaloko? We are constantly warned through the Bible. Sabi niyan sa Hebrews 3:13, but encourage one another every day, as long as it is still called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Yung kasalanan naman, hindi yun nag-umpisang malaki kaagad. Paunti-unti lang yun. Lalo na sa bisyo. Simula yun sa patikim-tikim. We are deceived by sin when we say we have no sin. Hindi man ako, wala akong kasalanan. Namakak, natana. Naglay na tayo niyan. We are deceived when we think that evil companionship will not corrupt. Ito pa, mga barkada ko noon, laking alliance.
Kampante ako, laking alliance, barkada ko. Kasama ko sa Sunday School. Pero, mga loko-lokong alliance kami. So, yun ang nagturo sa akin, anak ng pastura, turo ng sugal. Pa 25 cents lang, 50 cents na sugal hanggang lumaki, baraha. Yung isa ring adik sa bilyar, yun din nagturo sa akin manugal sa billiard. Pero mga alliance yun. Huwag kayong kumpiyansa sa mga alliance. Akala nyo, ito. Alliance ka pala? Ako alliance. Sige, barkada na tayo. Free na tayo. Pero, tingnan nyo kung anong ginagawa o ano ang gagawin. Kasi ako, biktima din ako dyan. Nagpaloko rin ako. Gusto ko rin eh. Maraming bawal sa bahay. We are saved if you are hearers only and not doers of the word. Alam natin na kasalanan na, tapos gawin pa rin natin. Niloko lang natin ang ating sarili. Mga pamaraan ng sin. Yun. Sin promises liberty but brings slavery. Sin appears attractive but hideously ugly. Akala ko napakaganda. Yun pala dahil sa dancing lights. Kapal pala ang mukha. Ang make-up. Ang gandang babae. Ang ganda yung dancing lights. Yun. Minsan ganun yung kasalanan. Akala mo pabor para sa iyo. Yun pala. So you know what happened sa Aman? Yung Aman luloko. Maraming naluko ng Aman. Ang ganda. Hindi ba? Saan ka pa nun? Hindi ka na mag-tsaga. Deposit ka lang ng ganitong amount. Ilang buwan, babalik, dubli-dubli. Aman luloko. Yung sugal, maraming naluko niyan. Umpisa pa lang, paunti-unti. Enjoyment. Matagal, hindi na enjoyment, bisyo na. Kaya, tingnan nyo sa television ngayon, ang daming natalo sa sugal, binugbog, kinidnap, tinakot na pag hindi nabayaran, patayin. Dahil din sa sugal. Sin will divide, separate a man from God. Because of sin, we are in darkness and are separated from God as the true light. Sin will divide, separate a man from his family. Mapaiyak-iyak na lang tayo. Napakaraming broken family. Kahit nga mga pastors, hindi exempted. Daming victims na pastors kid, broken family. Alliance pa, iba ha? Huwag na lang tayong magbanggit ng hindi sa ating diminution. Sa atin na lang, sa atin-atin na lang. Because of sin. Sin will divide and separate a man from his brethren. Magpatayan pa nga yung iba dahil mag-agawan lang sa property. Magkaibigan. Matalik na magkaibigan, pero pag nagkabanggaan, matindi na kaaway. Parang sa pelikula lang yan, pero sa totoong buhay meron yan. Sin separates brethren. Sin is divisive. So, marami man sa mga strategy. Kaya, may awitin na o kantang kay rami ng pusong sinugatan. Kay rami ng pusong pinaluha o tukso. Alam niyo ang dugtong, pero ang dugtong ko, sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang magandang relasyon. Sin brings destruction.
It will destroy your good name. Meron talagang kultura na inaalagaan yung pangalan, apelyido. Ibang tao, proud na proud sila pag nabanggit yung kanilang apelyido. Pero ang iba, tinatago ng apelyido. Ayaw nilang matuklasan kung anong tunay nilang apelyido. Dahil nasira eh. Sa napakaraming magandang nagawa mo sa buhay, isang bagsak, isang pagkakamali. Yung pagkakamali mo ang ma-retain sa isip ng tao. Yan ang dala ng kasalanan. Si ano, napakagaling na preacher yun? Piro. Katapos ng Piro. Ay, napakabuting tao pa naman yun. Piro. Yung si Piro ang hindi makalimutan. Kaya, sin will destroy your body as well. Si Dr. Sam, galing mag-preach nito yung about our body. Immorality. Kasira yan ng body. Dahil sa ganyang mga kalukuhan, nagkaroon ng AIDS, cancer. Mga consequence of immorality. Alcoholism, drunkenness, nagmaniho, nabangga, lasing pala. Patay. Distraction. Noon, nung hindi pa ako natutong magbisyo, utusan lamang ako ng tiyahin ko magbili ng sigarilyo. Nang bili ka nga doon ng sigarilyo, tapos sindihan mo na. Kasi busy yung tita ko na sastrira. Sindihan ko na raw yung sigarilyo. Siyempre pag sindi ko, sip-sip na rin ako. At nung sa school na, bumili ako ng sigarilyo, nahuli ako ng elder sa church namin. No. Bakit may sigarilyo ka? Ang bilis na kapag justify. Ay, inutusan ako ni sir kasi break time. Manigarilyo daw siya. Pero kami yung manigarilyo kasi break time. So, ang bilis natin magka-justify yung kasalanan natin gawin. And sin will destroy the local church. Marites, magsiparitis, maglooritis. Ay, mangyari sa church. It destroyed the church in Corinth. Nasira yung church sa Corinth, yung reputation nila dahil nagpagalingan sila. Sana, mga talented naman sana sila. Pero nagpayabangan sila. Nasira yung reputation. It ruined the Laodicea church. Our duty is to help and care the church, not to distract and destroy. We need each other. We need to love one another, not to destroy one another. Amin ba? Kaya, pag nakita mong nagkamali yung friend mo, kapatid mo, pray na muna bago mo isumbong sa iba. Mauna tayo magsumbong bago ang prayer request, prayer meeting, nachismis. Pero kung mag-pray ka muna, maghingi ng guidance kay Lord, okay kayang i-share ko ito? God will give you wisdom na to share or not to share. Pero kung mauna yung pag-share, ay si ano, ipag-pray natin, tapos na yung marites. Sin brings death. Death is the inseparable consequence of sin. Sana hindi na tayo maka-experience ng kamatayan Pero andyan na yan. Tanggapin na natin yan dahil nagkasala tayo. Kasala ating mga ninuno.
At ang curse na yan ay abot hanggang sa atin. Sin can result in physical death. Yun na, yung drive ng lasing. Yung iba, nasaksak, nag-away, kurumentado, nag-amok. Kaya, patay. Physical death is often caused by living a sinful life. Kaya, yung roommate ko noon, kakagraduate lang, BSc, major in furniture. Mabait. Pero nung nagkarambula na, nadali siya. Siya ang hindi dapat patayin, siya ang napatay. Sinundo nila ako, nag-aral ako ng gabi. Nabangan ako sa gate. Sunduin natin si Nunong, baka ano doon, siya lang yung mag-isa. Pero during that time, Monday night, meron kaming Bible study sa boarding house. Nagbatsi itong tatlo kasi sunduin nga ako. Sila yung natamaan. Sila yung tinambangan. Ako na tinambangan, naka-escape. Silang tatlo na sumundo sa akin, yung isa namatay. So, dahil, alam nyo anong dahilan? Napakababaw ng dahilan. Election sa student council. Yung mga bully-bully na mga nomination. Yun lang yung dahilan. Namatay ang hindi dapat mamatay. Pero ganun yung dala ng kasalanan. Sin results in spiritual death. So alam natin yan. Hindi na yan kailangan na-explain yung spiritual death. For the wages of sin is death, but the gift of God, ang maganda. God is holy. And He really hates sin. Therefore, let us live a holy life and abhor sin. Hell is described as the second death because therein man is eternally separated from God. We must then avoid sin because it is harmful and brings deceptions, separates us and brings division, destruction, and death. Sin will not give any honor. Rather, it brings horror. Brethren, maybe there are things that you're still enjoying in doing it, but you know that it is sin. Dahil enjoy ka pa, gusto mo pang gawin, kahit alam mong kasalanan, kailan mo isuko sa Diyos yan? What will you do with that? Alam nyo, deep inside us, hindi talaga tayo tunay na masaya. Pag may kasalanan tayong tinatago, tayo lang naman yung nagtatago ng kasalanan hindi naman yan naitago sa Diyos. Maybe you are struggling with sin, but you are trying to hide because it is shameful. You know, brethren, in God's sight, we are nowhere to hide about sin. We should not wait the consequences. Kagaya kay Samson, malakas sana, matigas naman ang ulo, bagsak dahil sa babae. Akala natin minsan yung pagsubok ay pagsubok ng bigay ng Diyos. Pero mahirap aminin na yan pala ay consequence na sa mga kasalanan nating nagawa. Ay, pagsubok lang to, brother. Oh,
pagsubok yan kapag marunong ka mag-respond sa consequence. Kung positive yung response mo sa consequence na binigay ni God, repentance or gratitude, minsan kawawa si pagsubok, kawawa si trial, dahil siya ang mabalingan ng lahat. Ayaw pa nating aminin o i-examine yung sarili natin. Lord, saan ako nagkamali? Ano ang kasalanan ko? Bakit nagkaganito ang buhay ko? O meron ba tayong ganun? Oh, brother, kumusta ka? Bakit ganyan ang kalagayan mo? Pagsubok. Pagsubok lang to, brother. Ano sa palagay nyo? Pagsubok or consequence? Kapag umepekto na ang consequence of sin, iiyak-iyak na tayo. Minsan tayo pang magtampo sa Panginoon dahil hindi niya pinakinggan yung mga hinihiling natin na, Lord, please. Kapag dumating na ang hatol sa nagawa nating mga kasalanan at ayaw ibigay ni Lord ang favor, magtampo na tayo. Pero nung nagkamali tayo, nagkasala tayo, hindi tayo nagrepent. Okay lang. Pero nung umepekto na ang consequence, iyak-iyak na kay Lord. Tapos, pag hindi bigay ni Lord yung hinihingi, magtampo na kay Lord. Alam niyo, may isang tao na ayaw niya talagang magpastor kasi pastor's kid eh. Kasi nakita niya gaano kahirap yung magiging pastor's kid niya. He ran away. Anong ginawa niya sa mundo? Kalukuhan. Para lang hindi siya magiging qualified na maging pastor. Alam mo yung anong nangyari sa kanya? Naputol ang paa. Hindi na makatakbo. Kaya ngayon, pastor na. Hindi na makatakbo kay Lord eh. So, hintayin pa natin na maputulan tayo para mamulat tayo sa katotohanan. Remember what the Bible says about sin. 1 John 1:9. Confess your sin, because God is faithful and just to forgive your sins. Love the Lord with all your hearts and hate sin. We sin in our thoughts, speech, and actions. Yeah, maraming bagay tayo. Maraming paraan upang magkasala. But let us allow the Lord to consecrate and sanctify us. Siguro gusto mo nang magbago o gusto mo nang bumait pero hindi mo magawa. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Yung totoo. Yung totoong prayer. Yung totoong sincero ka na gusto mo nang magbago. Hindi lang sa salita. Ngunit gawin mo rin. Surrender it to God. Itong mata natin, ang dami talagang kasalanan ito. But what are the practical steps that we should do to avoid sinning? Well, kung hindi pa dahil sa grace ni Lord, wala talaga tayo. Wala tayong may pagmumukha. But because of His grace, tayo ay napawalang sala. But hindi tayo exempted sa mga consequences. So we need to ask God's mercy and grace. And probably next Sunday, mapag-usapan itong mga strategies or steps how to avoid and to resist sin. Let us pray.
Father God, thank you so much for these reminders. Lord, we are all unworthy before you. Wala pong exempted sa amin. My spiritual leader, ordinaryong tao, lahat ay nagkasala. There is no one righteous, not even one, as what the Bible says. But thank you for your grace. And you give us the assurance that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive from all our unrighteousness. Forgive us, Lord, and help those who are struggling right now. Hindi ko alam, Panginoon, kung anong ilang spiritual condition, spiritual situation. But Lord, may your Holy Spirit work upon their lives. And this is my prayer in Christ's name. Amen.